Na ang akala ko yun ang first and last. Na not until na nangyari ulit sa same place. Pero mas wild kasi nung una nagulat at naguluhan pa ako. Pero the second time parang normal na lang. Wala kaming label or anything. Workmate pa rin yung tawag ko sa kanya. We flirt, yes, pag kaming dalawa lang sa work. Naglalandian at minsan hinahayaan ko lang siyang hawakan yung private part ko. Pero yung sensation na binigay niya nung una nag-sex kami, hinahanap ng katawan ko. May asawa ko at kasal kami. Wala siyang emotional intelligence kahit pa nag-aaway kami ng gabi. Kakatulugan na lang at gigising kinabukasan na parang walang nangyari. Na kahit na wedding anniversary namin ay ako lang din yung nag-e-effort. Sa mga surprises at kahit nga birthday or every time na he needs my presence. Kung baga isang tawag lang andyan na agad ako. Pero pag ako yung may kailangan sa kanya laging busy at pagod sa trabaho. Knowing naman na may trabaho rin ako at night shift pa. Nung una I want his attention. Yes, attention seeker kasi ako Kaya nung nakaranas ako ng attention galing sa workmate na dapat sa asawa ko lang, binaliwala ko yun nung una. At di ko yun pinapansin kasi baka ma-misunderstood ko. Na may asawa at anak din kasi yung ka-workmate ko. Until this Feb 15. Yes, sa day mula nung Valentine's Day ay may nangyari sa amin. And I was broken kasi ng araw na yun Kasi naman nag-celebrate ako ng Valentine's Day mag-isa. Nag-effort pa ako to surprise him. Pero nag-antay lang pala ako sa isang tao na nag-celebrate kasama yung barkada. Umuwi siya ng 2 AM at sobrang lasing kasi inaaway pa ako. Na sobra na raw ako at hindi na raw kami mag-jowa or teenage na para mag-celebrate ng Valentine's Day. Sobrang nasaktan ako kaya umalis ako ng bahay at nagpunta ako sa isang park at doon ako umiyak ng umiyak. At nang tumawag yung ka-workmate ko ay sinugot ko to habang humihikbi ako. And then tinanong niya ako kung okay lang ba ako. At doon ko na nasabi yung lahat ng sama ng loob ko. Nashock ako nang inalam niya kung nasan ako at sinundo niya ako. At sinabing ihahatid daw niya ako sa bahay. Sabi ko ayoko pang umuwi and I stay here dito sa park or sa ibang bahay na lang ako matutulog. At nung sinabi ko yun ay inalok niya sa akin yung bakanting unit na for rent nila. Okay naman pero ang hindi ko inaasahan ay yung may mangyari sa amin. Na ang akala ko yun ang first and last not until na this March 23 ay naulit-uli at same place. Pero mas wild kasi nung una nagulat at naguluhan pa ako Pero this second time ay parang normal na lang. Wala kaming label or anything na relasyon, workmate pa rin ang tawag ko sa kanya. Nandun naman siya and we flirt, yes, pag kaming dalawa lang dito sa work. Naglalandian at minsan hinahayaan ko siyang hawakan yung private part ko. Pero yung sensation na binigay niya nung nag-sex kami ay hinahanap ng katawan ko. Inaamin ko na iba yung nararamdaman ko pag siya yung kasex ko. Na actually kahit pa magkasex kami ng asawa ko ay mukha ng ka-workmate ko yung nakikita ko. Anong gagawin ko, Mami Lynn? Kailangan ko ng real talk nyo. Letter sender, Amy ng Parañaque City. Attention seeker ka tapos pinakasalan mo pa yan. Ano yan, biglang ganon, biglang nawala ng paki sa'yo? And then naghanap ka ng wala sa kanya? Ang dami mong sinasabi, ang dami mong complaints, pero ang totoo nangati ka. Na kaya puro na lang mali yung nakikita mo. Na biglang, ay teka, gusto ko yung ganito. Hindi pala ganyan kasi attention seeker ako kailangan mapansin ako. Ganon ba yon? At yung kumocomfort sa'yo, kailangan ba lalaki? Hindi ba pwedeng babae? Wala ka bang kaibigan, kapatid, magulang, kaya wala kang choice talaga? Cheating is a choice and don't justify your action. Kasi ginusto mo rin namang punan yun ng iba Advice ko, iwan mo na lang yung asawa mo, maging honest ka, hindi yung ini-enjoy mo silang dalawa. Make sure lang na kaya mo at hindi mo hahanap-hanapin. Attention seeker ka na nga, swapang ka pa. O baka naman gustong bawasi.